Magandang araw pong muli mga kamag-aral. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at nasa mabuting kalusugan saan man po kayo naroon sa araw na ito. Welcome back po sa ating munting channel. Bilang review lang po sa ating nakaraang video na talakay po natin yung huling sagot tungkol sa ikalawang katanungan sa Kabanata 13 ng Aklat ng Apokalipsis. Ngayon po ay ating sasagutin ang ikatlong katanungan, kailan nagparamdam o kailan dumating? Ang ikalawang mabangis na hayop na may dalawang sungay na siyang ikapitong ulo ng orihinal na mabangis na hayop na may 7 ulo at 10 sungay. Sa totoo lang po mahalaga na ating makilala kung sino ang mabangis na hayop na ito na siyang ginagamit ni Satanas sa ating panahon upang maghasik puot at kasinungalingan. Bagamat napaka-popular niya, hindi namamalayan ng mga tao na sila ay nabiktima na nito dahil sa husay, impluwensya at mga propaganda nito gamit ang mabangis na hayop na larawan na nilikha upang makapagtago sa likod nito. Bilang pagsisimula, balikan po natin ang kasaysayan tungkol sa inilalarawan na 7 ulo ng mabangis na hayop na may 10 sungay. Katulad po ng ating natalakay na noong nakaraan, ang 7 ulo ay kumakatawan sa 7 kapangyarihang pandaigdig na nagkaroon ng direktang kaugnayan sa paghihirap o pagpapahirap sa bayan ng tunay na Diyos na Jehovah. Ang unang ulo ay kumakatawan sa Ehipyo, ang ikalawa ay sa Assyria, ang pangatlo ay sa Babylonia, pang-apat ay sa Medo-Persia, pang-5 ay sa Gresya, pang-6 ay sa Roma at ang ika-7 ay ang ulo na may 2 sungay na nagmula sa unang mabangis na hayop. Sa tulong po ng anghel na si Gabriel at ng Panginoong Hesus, makikilala po natin ang mapamusong na ika-7 ulong ito ng mabangis na hayop. Pakibalikan na lang po ang nakaraang nating video. Sa vlog number 4 at vlog number 5 ang paliwanag ng anghel na si Gabriel sa Kabanata 7 at Kabanata 8, ngunit si Gabriel ay nagbigay ng tagubilin sa Daniel Kabanata 8 talatang 26 na dapat niyang ilihim ang pangitain, dahil matagal pa ang panahong tinutukoy nito. Pansinin po natin ang tagubilin ng anghel na si Gabriel, na ilihim ang pangitain, dahil matagal pa ang panahon ng katuparan nito. Kaya ito ay nanatiling lihim sa napakahabang panahon. Ang tanong po ay ganito: kailan po natin malalaman ang panahon ng pagsisiwalat sa pangitain upang makilala natin at mabuksan ang lihim tungkol sa makapangyarihang mabangis na hayop sa aklat ni Daniel? Ibig sabihin, mabubuksan lamang ang lihim tungkol sa mabangis na hayop ayon sa aklat ni Daniel kapag malapit na ang wakas. Kaya ang susunod na katanungan ay mayroon po bang paraan upang makita at maunawaan natin ang tungkol sa panahon ng wakas na binabanggit sa pangitain ni Daniel? Mahalaga po na masubaybayan natin ang pagsisiwalat ng lihim na ito, kasi inilarawan po ni Daniel sa Kabanata 8 talatang 23 hanggang talatang 25, na magiging makapangyarihan ang ika-7 ulo ng mabangis na hayop. At dahil sa katusuhan niya, manlilinlang siya para magtagumpay, at marami ang mapapahamak. Ito po ang malamang na nasa isipan ng mga alagad ni Jesus nang sila ay magtanong noong sila ay nasa bundok ng mga olibo. Gusto po nilang malaman kung kailan darating ang wakas at ng kanyang pagkanaririto. At alam ko po na maging kayo ay interesado na makita at maunawaan ang tungkol sa pangitain at ang panahon ng kawakasan. Ang ating pong video ay hango sa Mateo Kabanata 24 talatang 3 hanggang sa 35 at sana po ay mabasa ninyo ito mula sa inyong Biblia upang higit ninyong maunawaan ang mensahe. Panoorin po natin ang ating video. Habang nakaupo siya sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ang mga alagad ng sarilinan at nagsabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga ito, at ano ang magiging tanda ng presensya map at ng katapusan ng sistemang ito. Mag-ingat kayo para hindi kayo mailigaw ng sinuman, dahil marami ang gagamit sa pangalan ko at magsasabi, Ako ang Kristo, at marami silang maililigaw. Makaririnig kayo ng ingay ng mga digmaan at ng mga ulat ng digmaan. Huwag kayong matakot, dahil kailangang mangyari ang mga ito, pero hindi pa ito ang wakas. Dahil maglayabanan ang mga bansa at mga kaharian, at magkakaroon ng taggutom at lindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula ng matinding paghihirap.
Pagkatapos, pag-uusigin kayo ng mga tao at papatayin, at kapupuotan kayo ng lahat ng bansa dahil sa pangalan ko. At marami rin ang mawawala ng pananampalataya at magtatrider sa isa't isa at mapupuot sa isa't isa. Marami ang magkukunwaring propeta at marami silang maililigaw, at dahil sa paglaganap ng kasamaan. Ang pag-ibig ng nakararami ay lalamig, pero ang makapagtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. At ang mabuting balitang ito tungkol sa kaharian ay ipangangaral sa buong lupa para marinig ng lahat ng bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Agad-agad pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, ang araw ay magdidilim, at ang buwan ay hindi magliliwanag, at ang mga bituin ay mahuhulog mula sa langit, at ang mga kapangyarihan ng langit ay mayayanig. Pagkatapos, nilito sa langit ang tanda ng anak ng tao, at ang lahat ng tribu sa lupa ay magdadalamhati, at makikita nila ang anak ng tao ay na dumarating na nasa mga ulap sa langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ngayon ay matuto kayo sa ilustrasyon tungkol sa puno ng igos, sa sandaling tubuan ito ng malalambot na sanga at umusbong ang mga dahon nito. Alam ninyo na malapit na ang tag-araw, sa katulad na paraan, kapag nakita ninyong nangyayari na ang lahat ng ito, makakatiyak kayong malapit na siya at nasa pintuan na. Sinasabi ko sa inyo na ang henerasyong ito ay hindi lilipas hanggang sa mangyari ang lahat ng ito. Ang langit at lupa ay maglalaho, pero ang mga salita ko ay hindi maglalaho. Sa ating pong napanood na video, halos 488 taon ang nakaraan bago ipinahayag ni Jesus ang mga tanda ng wakas at ng kanyang pagkanaririto sa kanyang tapat na mga alagad. Mula noong 455 BCE hanggang 33 CE sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanata 24 talatang 34 at 35 na ang henerasyong ito ay hindi lilipas hanggang sa mangyari ang lahat ng ito. Binagyan po niya tayo ng kasiguruhan tungkol sa mga tanda na kanyang binanggit. At upang higit po nating maunawaan at makita ang tungkol sa mga tandang ito, nagbigay pa po ng karagdagang tanda sa Biblia na atin pong mababasa sa 2 Timoteo Kabanata 3 talatang 1 hanggang talatang 7. Maaari po ninyo akong samahan sa binabanggit ng 2 Timoteo talatang 1 hanggang talatang 7, ang sabi po ay ganito. Pero sinasabi ko sa iyo na sa mga huling araw, magiging mapanganib at mahirap ang kalagayan. Dahil ang mga tao ay magiging makasarili, maibigin sa pera, mayabang, mapagmataas, mamungusong, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, di tapat, walang likas na pagmamahal, ayaw makipagkasundo, maninirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabangis, napupuot sa kabutihan. Taksil, matigas ang ulo, mapagmalaki, maibigin sa kaluguran sa halip na maibigin sa Diyos. At mukhang maka-Diyos pero iba naman ang paraan ng pamumuhay. Layuan mo sila, at may ilan sa kanila na pumapasok sa mga sambahayan sa tusong paraan at minamanipula ang mahina at makasalan ang mga babae na nagpapadala sa iba't ibang pagnanasa, at laging nag-aaral pero hindi lubusang nakukuha ang tumpak na kaalaman sa katotohanan. Inaasahan ko po na ang mga tanda na ating nabasa, napanood ay personal na ninyong nakikita at nararanasan na ngayon, bilang patuto na handa na tayong makita at maunawaan ang pangitain sa aklat ni Daniel at ang kapahayagan mula sa aklat ng Apokalipsis. Na ipinahayag ng Diyos kay Jesus pagkatapos na siya ay muling binuhay at umakyat sa kanan ng Diyos sa langit. Ipinakita po niya kay Juan sa pamamagitan ng anghel kung ano ang malapit ng mangyayari. Upang makapaghanda ang lahat ng handang makinig sa paghatol na kanyang gagawin sa mabangis na hayop at sa kanyang propeta. Hanggang dito na lang po muna tayo at sa susunod sisikapin po nating ipakilala ang ikapitong mabangis na hayop at ang kanyang mga propeta sa vlog number 7. Bago ko po pala malimutan, nais ko po kayong anyayahan sa ating ilalabas na Papa Lolo Revealed Podcast na ating sisimulan sa Marso at bilang patikim pakinggan po ninyo ang awitin sa dulo ng bidyong ito. Salamat po at hanggang sa muli, bye-bye. Old King Nebuchadnezzar
man as I had a dream one night. A giant of gold and iron gave him a fright. But then a little stone came rolling down the hill to show the world that man's design is standing still. Oh, roll that stone against the clay, watch the kingdoms crumble and decay. No more kings and no more earthly pride. The Lord is coming for a glory ride. It struck the iron feet and it smashed the toe. Human government has got to go. That rock turned into a mountain high, reaching all the way up to the velvet sky. Oh, roll that stone against the clay, watch the kingdoms crumble and decay. No more kings and no more earthly pride. The Lord is coming for a glory ride.